نور يجدد في جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrarsalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga nabubulok sa loob. Opo mga kapatid, ang mga nabubulok sa loob ay mga taong kung saan kanilang pagkatao ay unti-unti na pong nabubulok. Kasi nga, palatandaan ng pagkamatay ng puso, bago pa iyon ay nabubulok, mangangamoy, makikitaan po ng mga tanda. At iyon po ang tanda ng pagkamatay ng puso. Kaya nakakatakot kapatid. Kasi nga, meron nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma yastawil ahya walal amwat, inna Allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, hindi magkakatulad ang mga buhay at mga patay. Tunay na si Allah ang nagpaparinig sa sinumang kanyang nanaisin, at ikaw ay hindi makapagparinig sa sinumang nasa mga libingan. Kaya napakalinaw po ng pagkabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na may mga patay at mga buhay, at meron ding mga nabubulok ang kanilang pagkatao. Kaya mag-ingat po mga kapatid, kasi nga kapag nabubulok ang iyong kalooban, ay papunta ka po sa negatibong pag-uugali at katangian na hindi ito kaagad makikita sa panlabas. Ngunit unti-unti na pala siyang nasisira sa kanyang puso, isipan at pagkatao. Kaya mag-ingat talaga sa mga ganitong pag-uugali kapag taglay mo ang kabulukan sa iyong kalooban, ay dapat magdikir ka na kapatid. Dapat alalahanin mo na lagi si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsabi mo ng papuri kay Allah, alhamdulillah, subhanallah, kaluwalhatian kay Allah, para hindi ka mabubulok ang iyong puso. Merong hadith dito, an Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkur mithlul hayyi wal mayt. Na inulat ni Abu Musa radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, katulad ng yaong umaalala sa kanyang Panginoon at ng yaong hindi umaalaala ay parang buhay at patay. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya tingnan nyo mga kapatid, parang buhay at patay sa paghahalimbawa ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Kaya may mga patay pala ng mga puso, at ito po ay madaling mabubulok kapag hindi ka nag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya parang parang fuel, panggatong, para patuloy o kaya manatiling buhay ang iyong puso, dapat bigyan mo siya ng panggatong. Yun po ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, para lagi siyang buhay, para hindi siya nabubulok at mangangamoy. At kapag mangamoy ang sarili mo, dahil nabubulok ng iyong kalooban, doon ka na gagawa ng mga karumal-dumal na mga kasalanan. Kasi nga, nagiging manhid ka. Wala ka na pakiramdam, hindi mo na iniisip ang Diyos, wala ka na pagundangan, wala na, kasi nga manhid ka na sa paggawa ng kasalanan. Kaya dapat maramdaman mo talaga ang pagkabuhay ng iyong puso para magkaroon po ng kahulugan. Kasi kung wala, ibig sabihin wala ng kahulugan ang buhay mo.
Meron nga nabanggit si Ibn Qayyim, kaawaan nawa siya ng Allah. Ang pusong patay ay yaong hindi nakakakilala sa kanyang Panginoon, ni hindi ito sumasamba sa kanya, ayon sa kanyang utos at kanyang minamahal at kinalulugdan, pagkus ito ay abala sa kanyang mga pagnanasa at kasiyahan, kahit na nagdulot ito ng puot at galit ng kanyang Panginoon. Kaya ang pakikipaghabilo sa may-ari ng pusong ito ay sakit, at pakikisalamuha sa kanya ay lason, at ang pag-upo kasama niya ay kapahamakan. Kaya, audubila mga kapatid, kapahamakan pala ang maidulot ng mga ganitong mga tao. Kasi nga, wala eh. At alam mo naman, malakas pa naman sila humatak ng mga kaibigan, kanyang kasamahan. Kasi nga, ganito eh. Ganyan ang mga, may mga sakit sa puso. O kaya mga nabubulok ng kanilang kalooban. Kaya, kung ikaw ay tutok na tutok, kapatid, sa makabundong bagay, na wala ka namang layunin, subhanallah, katulad ng ikaw addict masyado sa internet, sa social media, na walang tiyak na layunin, ay maaring ikaw ay makaranas ng tinatawag na brain rot o nabubulok na utak. Kasi wala kang layunin eh. Bakit ka nanonood dyan ng mga movies, mga tutorial, tapos wala ka naman palang gagawin, wala ka naman palang layunin. Dapat sa isang Muslim na mayroong paniniwala kay Allah, umiisip talaga ng kabilang buhay. Kasi nga, doon po tayo nakatutok, naukol ang ating mga gawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun po tayo mag-isip, mga kapatid. Ganun ang ating, kasi kapag ikaw lumabis, ay talagang dapat bumalik ka talaga sa gitna. Dapat nasa kasi, mga paniniwalang paglala ng mental o kaya intellectual na sa kalagayan ng isang tao, lalo na bilang resulta ng labis na pagkonsumo ng material na nakukuha niya lahat, napapanood niya doon sa internet, na itinuturi niya po itong kapapanabik o kaya mahirap iwasan dahil sa sobrang ganda. Ito po ay nakakatakot, mga kapatid, kasi nasubrahan ka nga eh. Kaya payo ko sa aking sarili sa inyo, mga kapatid, dapat meron ka talagang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang lumabis. Dapat marunong kang tumigil kung kailangan tumigil. Mayroong harang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah, tinuruan tayo ng halal at ang mga haram. Al-halalu bayhinun, wal haramu bayhinun. Ang halal ay napakalinaw at ang mga haram, mga bawal ay napakalinaw rin. Ngunit meron sa gitna nito ay mga bagay kung saan pinagdududan o naalinlangan ang mga tao. Kaya dahil dyan, sa payo ng Propeta Sallam, iwasan ang mga nakakalitong bagay. Kaya iwasan mo na lang para hindi ka pupunta sa nabubulog ang iyong kalooban. Kasi alam mo na, dapat iwasan mo o kaya nalilito ka, iwasan mo yan, kapatid. Kaya alhamdulillah bilang mga Muslim, may mga kapatiran tayo na walang humpay na magbibigay sa atin ng mga payo. Kasi nga, ang mga pusong nabubulok ay wala na pong puwang ang payo sa kanila. Hindi na sila nakikinig. Mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Sasabihin pa nila, marunong naman ako. Marami pa akong karanasan. O kaya matanda na ako. O ano pa dyan mga sinasabi nila. Hindi nila alam, mga kapatid, ang mga payo mula sa Quran, mula sa hadith ng Propeta Sallam, yun po ang makakapagpaligtas sa atin sa kabulukan ng ating kalooban. Merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya,
Innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Sinabi ng Allah, at ang tanging tumutugon ay ang mga yaong nakikinig, habang ang mga patay ay bubuhayin ng Allah at pagkatapos ay sa Kanya sila ibabalik. Tingnan niyo, subhanallah. Okay, Allah tayo ibabalik. Kaya kung hindi ka nakikinig dito sa mundo, doon sa araw ng paghukom, doon makikinig ka na, pero wala nang saysay ang iyong pakikinig. Kasi meron ka ng pagkakataon dito sa mundo. At meron ka pang gantimpala kapag ikaw tumugon sa mga panawagan ng Allah. Kung hindi mo yan gagawin dito po sa mundo, makikinig ka rin bandang araw doon sa kabilang buhay. At problema, ang mga paninisi ay wala na ring saysay. Kaya, auzubillah mga kapatid. Kaya, dito pala sa mundo, pagtiyagaan na po natin ang mga bagay kung saan magkakaroon po tayo ng pagkabuhay sa ating kalooban. Kaya, ang mga taong nakakaramdam, mga kapatid, ng pagkabulok sa puso, minsan, nasa kalungkutan na hindi kaagad makabawi. Auzubillah. O kaya, sa kahirapan, sa pananalapi, tapos, magsisi pa sa Diyos. Ito nakakatakot, mga kapatid. Kasi hindi naman lahat may pera ka eh. Bandang araw, merong natanggal ka sa trabaho, kaya tumanda ka na, o may sakit ka. Ang kahirapan, wag mong isisi sa Diyos. Kasi lahat po yan ay mga pagsubok. Kung sinisi mo ang Diyos, ibig sabihin, doon na nabubulok na po ang iyong puso. O kaya pagod ka, at nagpahinga ka. Ang problema, nagmura ka pa, auzubillah. Nagpahinga ka na nga, pagod ka, tapos ikaw, magmumura ka pa. Ganun ang karamihan sa atin. Hindi nila alam ang pagmumura ay dagdag kasalanan yan. Lalo na ang mura kung saan minumura niya ang ina ng hindi niya ina. Subhanallah. Parang minura niya na rin ang kanyang ina. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganitong mga masasamang gawain. Kaya ang mga isyu, mga kapatid, o mga opinion ay kailangan minsan suriin talaga para magkaroon po tayo ng magandang pagpapasya. Kasi nga maraming palakid o kaya sawa na sa buhay, mga kapatid, yun. Mga sawa sa buhay nila, ang kanilang pakiramdam, parang nahihiwalay na sila sa kapwa nila o sa mga lipunan. Ibig sabihin, nabubulok na po ang kanilang mga puso. Kaya bilang Muslim, payo ko sa aking sarili sa inyo, mga kapatid, dapat iwasan mo talagang pagkabulok sa loob mo o kaya sa iyong puso o sarili mo. Kasi nga, titigas lang po ang iyong puso. Na sinabi ni Muhammad ibn Wasi' mula sa ulama ng tabi'in, kaawaan siya ng Allah, 4 na bagay na nagpapatigas sa puso, kasalanan na nakapatong sa kasalanan, madalas na pakikisama at pakikipag-usap sa mga kababaihan at pakikipagtalo sa isang hangal. Sabihin mo sa kanya, sasabihin niya rin sa iyo. At ang pag-upo kasama ng mga patay. Sinabi, ano po ang pag-upo kasama ng mga patay? Sinabi niya, pag-upo kasama ng mga mayaman na maluho at mapang-api na pinuno. Auzubillah. Kaya mga ganito, mga kapatid, siyempre mayaman na tapos maluho pa. Subhanallah. Binigyan ka na ng yaman, kayang-kaya mo na bilhin lahat-lahat. Tapos, wala ka pang kontento sa buhay. Gusto mo, bili ka na naman, update ka na naman, gusto mo, bago na naman, hanggang napuno na ang iyong kabinet ng mga damit mo, bili ka pa na bili, addict ka na. Yun, mga ganun, mga patay po yan kasi wala silang kabusugan. Wala silang kontento. Alam naman natin ang puso natin,
Parang may puwang yan. Kung hindi ka mag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yan matutugunan ang iyong puwang sa iyong puso. Kaya mahirap mga kapatid kung hindi mo na maramdaman ang pagkabulok sa sarili mo. Parang mansanas na maganda lang balat, ngunit nabubulok na pala ang loob nito. Meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun azim. Sinabi ng Allah, sinilyuhan na ng Allah ang kanilang mga puso at kanilang mga pandinig at nasa kanilang mga paningin ay merong balot at mapasa kanila ang matinding kaparusahan. Allah musta'an. Kaya pakup-kup nawatay kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi nakakatakot mga ganitong parurusahan ka na. Dito sa mundo tapos hindi mo pa namamalayan. Bulok na ang iyong kalooban dyan. Wala ka ng pakiramdam. Namamanhid ka na. Di mo alam ang parusa ng Allah nakahantay lang pala doon sa kabilang buhay. Kaya, bakit mo pa ipagmamalaki itong pagmamahal mo sa mundo? Ang iba kasi ganun pinagmamalaki nila, mahal na mahal nilang mundo. Tapos, magbintang paminsan, sabi niya, mahal kasi ako ng Diyos. Subhanallah. Hindi iyon sukatan ng pagmamahal ng Diyos ang kanyang biyaya, mga kapatid. Ang sukatan, ang pagkatakot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi'annahum istahabbul hayatad dunya alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin wa ulaika alladhina taba'a Allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Sinabi ng Allah, iyon ay dahil sadyang minamahal nila ang buhay sa mundo kaysa sa kabilang buhay, at ang Allah ay talagang hindi gumagabay sa mga taong mapagtakwil. Magkagayon, sila ang mga yaong tinatatakan na ng Allah ang kanilang mga puso at pandinig at mga paningin, at sila ang mga pabaya. Tingnan nyo, sila na ang mga pabaya. Itong nabanggit ng Allah sa 16 verse 107 hanggang sa 108. Na pabaya na yan sila. Kaya doon pala, dahil sa kanilang pagiging pabaya, nabubulok na ang kanilang mga sarili. Na hindi nila namamalayan. Kaya napakalungkot mga kapatid. Bagamat kailangan nasa gitna lagi ang ating emosyon. Dapat wag mong patayin yan. Kung namatay ang iyong puso, unti-unti na rin yan nabubulok ang iyong sarili. Kasi bakit ka pabaya sa mga ganitong mga usapin? Kaya ang bulok na sarili ay nasa dilim lagi yan, kapatid. Meron sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, apaman kana mayhitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Sinabi ng Allah, at ang sino mang naging patay at saka aming ibinuhay at ginawan namin ng liwanag para sa kanya upang makakalakad sa mga tao gamit nito, magkasing tulad ba sa sino mang nasa mga kadiliman na hindi naman makakalabas roon? Gayon din pinapaganda para sa mga mapagtakwil ang dati nilang mga ginagawa. Kaya, naudubila mga kapatid, itong napakalinaw pagkasabi dito, gagawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng liwanag, ang mga taong binuhay ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundo kasi, ang kamatayan, mayroon palang namamatay dito sa mundo. Namamatay muna sa kanilang kalooban at saka bubuhayin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang kanyang liwanag. Allah, sana ipagduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana kasali rin tayo dito na binuhay ng Allah at binigyan ng liwanag para makakalakad tayo sa mga tao gamit nito. Kasi kailangan natin gabay.
Inalimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman ibig sabihin yan, ano dyan eh. Ang inalimbawa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan natin buhayin ng ating mga puso para hindi po tayo na mabubulok. Kaya napakamahalaga talaga ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi meron sinabi si Prophet Salam, an Abi Musa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, mathalul baytil ladhi yudhkarullahu fihi wal baitul ladhi la yudhkarullahu fihi mathalul hayhi wal mayt. Inulat ni Abu Musa radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ng bahay na yaong inaalala si Allah doon at bahay na hindi inaalala si Allah ay kagaya ng bahay, kagaya ng buhay at patay. Isinalaysay ni Muslim, tingnan niyo, kagaya ng buhay at patay. Kaya kahit sa loob ka ng pamamahay mo, kailangan magdikir ka pa rin, alalahanin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag ikaw nagsimula na mabulok, kapatid, auzubillah, maano ka talaga, makasali ka talaga sa mga parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pa lang sa mundo at paano na sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah, wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiru mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Sa gayon, sinabi ng Allah, sa gayon din, ginawan namin sa bawat lungsod ang mga pinakamalaking salarin para magpakana sila roon, at hindi sila nagmapagpakana kundi sa kanilang mga sarili habang hindi nila namamalayan. Subhanallah. Tingnan nyo, kahit anong ginagawa nilang mga masasamang pakana, kasi ganun sila lalo na ayaw sa katotohanan, gagawa talaga yan sila mga masasamang nilang mga balak. Tapos sisiraan nilang Islam, hahamakin nila mga kamusliman, hindi nila alam, bumabalik lang pala sa kanilang mga sarili na hindi nila namamalayan. Ganun na ganun kasi nabubulok na kasi kanilang mga kalooban. Hindi nila namamalayan ng mga ganito. Kasi lagi sila kasi nagbibiro. Dapat dagdagan mo ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat may takot ka sa Diyos. Kasi alam mo, mayroong nabanggit sa hadith, la tuqtirud dahik fa inna dhahika tumitul qalb. Huwag dadamihan ang pagtawa sapagkat ang pagpaparami ng pagtawa ay talagang nakakamatay ng puso. Sinilay Center Remedy at ginawang Hasan ni Albani. Kaya nakakamatay po yan ng puso. Kaya ingat na ingat tayo dyan, mga kapatid, lalo na mainggit. Kaya inggit ka sa kapwa mo. Ibig sabihin, nabubulok na talaga yung sarili mo dyan kasi nagagatungan ka ng galit, ayaw mo tanggapin, ayaw mo matanggap sarili mo na meron palang kapitbahay mo ng gano'n, subhanallah. Kaya napakasama ng epekto, mga kapatid. Kaya sa Islam, tinuturuan talaga tayo na magpakupkup kay Allah. Min syarri hasidi ila hasad. Kapag sa kasamaan ng inggitero, kapag naiinggit kasi yan Kaya pinagduduan natin niya, Allah, proteksyonan mo kami sa mga ganitong mga tao na to. Kasi kapag bulok na ang sarili niya, gagawa lang po yan ng kormal-dumal na krimen. Papatayan. Sa sobrang inggit niya, papatayin ka pa, agawin lahat ng iyong mga yaman. Kaya wala talagang magandang patutunguhan ang ganitong mga gawain. Kaya lakasan natin ang tawakkul natin kay Allah. Kasi nga, ito po ay magtutulak sa pagkabulok sa sarili. Hindi ka na magdududa sa Diyos. Hindi ka na magdududa kung mahal ka ng Diyos. O kaya, hindi ka na rin magdududa kung pinapakinggan ka ng Diyos. Kasi malakas ang iyong pagtitiwala kay Allah. Ang tiwala mo, subhanallah. Kaya itutulak yan, hindi na mabubulok ang iyong kalooban. Kasi mananalangin ka na kay Allah. Lalakas mo pa ang dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga lahat ng mga pagsubok dito, mga kapatid, alam naman natin galing yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero may mga pagsubok na mayroong patnubay si Allah subhanahu wa ta'ala. Papatnubayan niya, mayroong nga nabanggit sa Quran. Sabi niya, sinabi ng Allah sa 7 verse 155,
Hindi ito kundi pagsubok mo po. Iyong ililigaw dito ang sinumang ang nanaisin mo at papatnubayan ang sinumang iyong nanaisin. Tingnan nyo, napakalinaw dito. Mayroon palang butsay talaga kapag may mga dumarating na mga pagsubok. Minsan, gagabayan ang mga mananampalataya. Minsan, ililigaw ang mga hindi mananampalataya. Sana mga kapatid, meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.